If you are on the process of applying to be a uniformed personnel, visit and subscribe to my YouTube channel for more tips in preparing for neuropsychiatric examination simply by clicking this YouTube icon to bring you to my channel. This time, let us prepare for neuropsychiatric examination. So, sa presentation na to, in this presentation, we will practice on how to draw a female. So, the importance of practicing in drawing para makasave tayo ng time kapag during sa examination na. So, I will be giving basic tips in drawing. So, I suggest that while you are watching this presentation, you can also practice together with me in drawing a female. So, now, first, ang idodraw talaga natin muna, ang mauna nating idodraw ay first yung mukha. Pwede yung mukha, pwede siya maging oblong or pwede din circle. Depende na sa inyo. Diba, in the previous presentation ko, sinishare ko talaga, sinasabi ko na you can use your parents or your wife as your inspiration in drawing a person. So, in this presentation, ang inspiration ko is yung parents ko. Oblong yung mukha. And then, idodraw ko na yung hair. Yung hair. Dapat, kapag babae, yung hair ng babae is mahaba. So, kaganyan. Kasi kapag for male, short lang yung hair. Next, ipakita natin ang ears. Draw the ears, yung tenga. Hindi naman kailangan na maging maganda yung drawing natin dito. Ang importante, our drawing is simple and accurate at saka complete. So next is idodrawing na natin yung kilay. Yung kilay ng babae, pwedeng manipis, pwede din makapal. Next, yung ilong. Ang dapat nating tandaan kapag nagdo-drawing tayo, huwag tayo mag-drawing ng anime. Okay? Kasi examination ito, hindi ito para pang drawing or competition ng anime, pagandahan ng drawings. Next, magdo-drawing na tayo ng mata. Pag-draw ng mata, pwede circle, pwede din pa-oblong. Lagyan na natin ng color black. Next, so may kilay na tayo, may ilong, may nose na, may mata. Next, bibig. Mas maganda kapag nakatawa. Maliit lang yung tawa. Okay. Tapos yung ngipin. Yan. Next, idodraw na natin, magdodrawing, guguhit na tayo ngayon ng kanyang leeg. Tapos, di ba, kapag ordinary, kapag sa babae, naka V-neck. Ganyan. Tapos, yung blouse. Idodraw natin blouse, wag t-shirt. Kasi ang idodrawing nating t-shirt para sa lalaki. Pwede din t-shirt para sa babae. Pero mas maganda kapag or appropriate kapag naka-blouse. Ganyan. Next, yung braso. Yan. I-start na natin dito. Yan. Tapos, balik tayo ulit. Medyo malapad yung sa babae yung waist niya. Kasi may breast pa kasi siya, di ba? Pwede natin ipakita ang mga botones. Tapos, nakatakin. Next is yung kabila naman. Yan. Kung hindi naman kayo medyo sanay sa pagdodrawing, mag-practice.
practice lang para maka-save tayo ng time kapag nandun na tayo sa actual examination. Yung sa kamay naman, dapat importante sa kamay is may 5 daliri. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. At saka lagyan natin ng kuko. Next, yung isa naman, 5 din. 1, 2, 3, 4, 5. Lagyan ng kuko. Now, punta na tayo sa bewang. Siyempre, medyo malaki yung bewang ng babae. Yan. Pwede nakapalda, pwede naka-skirt. Pero, mas maganda, suggest ko is naka-skirt. Parehas lang naman yung skirt at palda. Yan. Tapos, hindi kita na yung tuhod. Pwede din makita yung tuhod, pwede din hindi. Next, pwede tayo mag-drawing ng naka-stiletto siya, naka-shoes, or naka-sandal. So, isasuggest ko, para sa drawing na to, magdo-drawing ako ng naka-sandal. Dapat pa rin yung 5 daliri na makikita sa paa. 1, 2, 3, 4, 5. Lagyan ng kuko. So, sandal. Sandal ang gagamitin ko dito. Kung mag-erase naman kayo, sa tingin nyo hindi pantay, medyo mahina lang para hindi masira yung papel. Tapos wag na i-double line, single line lang talaga. Okay? At saka wag na talaga as in idiin yung lapis sa pagdo-drawing, sa pagguguhit. 5 daliri at may kuko. So, dyan, ito na yung ating drawing, the drawing of female. So, mahaba ang buhok, may 2 mata, may kilay, may 2 tenga, may 1 ilong, may bibig, leeg, tapos naka-blouse. Medyo malaki yung breast ng babae. Pwede din maliit, okay lang. Next, yung waist niya is medyo malaki. Tapos kamay, may 5 daliri at may 5 kuko. May kuko. Yung sa kabila naman parehas din. 5 daliri at kuko. Tapos, pwede din kayo mag-drawing ng naka-shoes or naka-stiletto or naka-sandal. So, this is the practice on how to draw a female. Ngayon, punta na tayo ngayon yung sa pagdi-describe ng female. Sa pag-description naman, kunin natin yung we will get all the adjectives na appropriate para sa babae. Kasi meron ding mga adjectives na pwede din sa panglalaki. Kasi meron na tayo ngayong gender equality and development. So, eto. A woman. Pwede in sentence form. Gawin natin in sentence form. Kasi during the exam, paminsan tinatanong tayo kung or pinapatanong tayo or ina-ask tayo na magbigay ng description sa isang tao. So para sa isang babae, a woman is caring. Next, she is a loving or she is loving. So sa case na to, she is a loving mother. Pwede nga din, my mother is caring. Diyan.
Next, she takes good care. She takes good care of her family. So, ganun. Depende. Pwede English, pwede din Tagalog. Depende sa instructions. You can ask instructions from your examiner kung pwede ba Tagalog or pwede din English or pwede both. Okay? So, ito yung mga basic tips para mag-guide kayo, bigyan kayo ng guidelines or guidance during sa written neuro examination.